4, 5. Sabayan natin ito kung madali. 6, 7, 8. Ayun, umabot ng 8. Namatay nga. Siyam. So, umabot na tayo ng 10 kickstart. Hindi mapaandar-andar. Ako nga, baka hindi lang marunong ito. Ay, wala talaga. Yun. So, nakatatlong sipa ako bago siya umandar. Common issue niyan, medyo nagkakaroon na po ng problema yung kanyang unang sipa. Sige, sipain mo, lakasan mo. Wow! Isang sipaan lang. Nakita nyo ba yon? Yung Honda TMX Alpha dinala sa atin ang issue ni Sir. Lagi na lang siya nagpapalit ng spark plug. Ayan, bago po yung spark plug, kung mapapansin nyo. Alright, so ilang araw o hindi mo lang umabot ng buwan, palit spark plug na. Tapos napakahirap panda rin, lalong-lalo na sa umaga. Super hard start. Hirap mag-start yung kanyang push start. Nalolobat na lang. Ayan o, hirap na. Ayaw pa rin mag-start. So tignan natin yung lumalabas na kuryente dito sa spark plug. Well, common issue lang to. Pag mahina yung part ng, mamaya sabihin ko. Oops. Wala na nga lumalabas na kuryente. Pasito sa starter niya, sa push start. Hindi na nga makapaikot na maayos kasi naglobat na po yung kanyang battery kaka-start at ayaw mag-start. Pag ikinakabit naman natin, kabit muna natin. Pwede makilain sa unsoy, partner. Yan, kabit muna natin, oh. So ikakabit natin. Ay hirap din po mag-start, no? Nakakailang kickstart si tropa bago po ito gumana, pabaliktad. Pahukas man ito. Hindi, yung kukulang no. Namalusot. Alright. Sige, kabit mo na. Okay, so salpak natin. Okay, so papakita ko muna sa inyo. Ikaw nga, ikaw. Huwag mo lang hawakan. Sige. Kung gumagana. Yun, no? 1, 2, 3, 4, 5. Sabayan natin ito kung madali. 6, 7, 8. Ayun, umabot ng 8. Namatay nga. Siyam. So, umabot na tayo ng 10 kickstart. Hindi mapaandar-andar. Ako nga, baka hindi lang marunong ito. Ay, wala talaga. Yun. So, nakatatlong sipa ako bago siya umandar. Common issue niyan, medyo nagkakaroon na po ng problema yung kanyang primary. So, saan makikita yung primary? Yung primary natin nandito sa ating stator coil, which is yung po yung black na may guhit na red. Yung po yung problema nito, medyo mahina na po yung supply na kanyang primary. So, ang gagawin natin dito, imbis na bumili tayo ng bagong stator coil, no, kasi yung ating primary nakadikit po sa stator coil, ay magpapalit na lang po tayo ng CDI. Gagawin nating battery operated para mas makatipid yung ating tropa, yung ating customer. Okay? Alright? So siguro naman napanood nyo na yung mga video kung paano mag-convert ng battery operated, no, from primary nabubulol tayo mga idol, no, from primary type gagawin nating battery operated. Ayun. So may mga video naman tayo dyan kung gusto nyo mapanood kung paano yan i-convert. May mga video na tayo nagawa dyan, panoorin nyo na lang po. Alright. So yung CDI nito nasa ilalim ng tangke. Okay, so i-convert muna natin at titignan natin yung pagkakaibaan ng kanilang kuryente. Okay, kung madadala nga ba natin yan sa isang sipaan lang o sa push start lang. Alright. So ikabit muna natin. Ba, umuli ka ng tigang nga ibang bansa. May daman chocolate. Alright. Muli? Oh, padara. Yan, so convert tayo battery operated, CDI yung papalitan natin para mas makamura si tropa. Okay? Balikan ko kayo, update natin yan. So may mekaniko pala tayong malupit dito. Ayan, from Nigeria. Nigeria. Malit pick up ko dyan. Oh, Nigerian mechanic. Alright. Yun, so may kinabit po tayo ditong CDI. Ito yung ginamit nating 4-pin CDI.
Ayan o, yung pagka-convert natin. Tapos, dito na po tayo nag-convert, sa naglagay ng accessories wire. Dito kinabit natin yung, tinanggal natin dito sa battery. Sa kanyang primary. Ito yung primary, dito na nilagay sa accessories, okay? Tapos ito na po yun. Alright. So, ipapasiba natin, papacheck natin, no? So, tinanggal natin yung battery para makita natin kung gagana kahit walang battery. Pero gagana yan. Sige nga. Yun o, nakita nyo ba yung lakas ng kuryente? Yun o, aliwanag o. Wow! Alright, sakit lang. Sakit lang ha. Sige, sipa. Natanggal. Tawad mo yung unsoy. Yun, so nakita natin yung diferensya kanina nila, no? Mas malakas yung kuryente na niya, mga idol. So, ikabit muna natin para mapaandar. Alright. So, unang sipa. O, sige, sipain mo, lakasan mo. Wow! Isang sipaan lang. Nakita nyo ba yon? Napakaganda. Wala kayo. Napakaganda. Oy, no? Lakas ang kuryente. Astika ba? Yun, no? Ang gagandaan lang dito sa ating CDI, kita natin yung loob, kung ano yung meron, tapos umiilaw-ilaw pa yarn. Wow! Alright! Yan, so ulitin natin, no? Kung napansin natin, isang sipa lang, no? Sabahan mo ng lakas. Yan, no? Isang sipa uli. Alright. So, try naman natin yung kanyang starter. Try na po natin. Yun, umilaw. Start natin, start. Sa push start. Yan, push start natin. Wow! Kita nyo ba yun? Wow! Alright. Napakaganda ng response, mga idol. One click lang. Ganyan kalupit pag ginagawa nating battery operated, no? Pag nagsimula na pong magloko ang iyong primary, i-battery operated mo na. Para mas makatipid ka at maganda yung kuryente. Ayan, alright. So, gamit lang po tayo ng magandang CDI. So, hindi na ako magbabanggit ko anong brand. Basta yung mga CDI na maganda-gandang klase naman. Ayan, o. Alright, so last. Ulitin ulit natin. Isang pindot lang. Ito yung kamay ko. Pakita natin. Baka sabihin hindi ko pinipindot. Yun, alright. Okay, so hindi natin sasamahan ng throttle. Pipindutin lang natin. Yun, oh. Alright. Kanina, wala talaga. Paano mo nasabi? Okay na. Okay na raw. Alright. So, yun, oh. Yun lang natin. Ganun natin sinusyonan yung problema na Honda TMX Alpha. Yan, so kung naka-encounter nyo ganitong klaseng problema, super hard start, mahirap pa start sa battery, sa push start ay mag-start, ayan, convert nyo na sa battery operated para lumakas yung kuryente at para ganito na siya. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out muna. Yan, pa-share naman at saka pa-like ng ating video. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat.